Ang huling himagsik ni Mindoro, 1944. Sa gitna ng isang madilim na kabubatan, isang pangkat ng Pilipinong gerilya ang nagmamatsyag. Wala ni isang tunog ang maririnig maliban sa mahihinang huni ng kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa pagitan ng mga puno. Pinangunahan sila ni Kapitan Ramon Santiago, isang matapang na sundalo na dating bahagi ng Philippine Army bago bumagsak ang Bataan. Kasama niya ang 5 gerilya, Teniente Luis Manuel Aling Rosa, Cabo Esteban, at isang tahimik na batang tiktik na tinatawag nilang Kalbo. Ang misyon nila ay simple, pasukin ang isang lumang garison ng mga sundalong Hapons, pumatay ng tahimik, at nakawin ang mga armas. Pero may isang problema. Walang sinumang bumabalik mula sa kampo. Hating gabi, narating nila ang kampo, isang lumang simbahan na ginawang base ng mga Hapons. Sa paligid nito, may mga nakasabit na watawat na pulat-puti, may baluktot na araw sa gitna. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Nasaan ang mga sundalo, bulong ni Luis. Nagpalitan ng tingin ang mga gerilya. Ang isang garison na ganito kalaki ay dapat matao, maingay, puno ng nagbabantay na Hapons. Pero wala. Dahan-dahan silang lumapit sa pader ng simbahan. Nangangamoy ang hangin, isang matapang na amoy ng bulok. Bumukas ang pinto. Si Manuel ang naunang pumasok. Binuksan niya ang kanyang lampara at doon nila nakita ang hindi nila inaasahan. Isang bundok ng bangkay. Hapons. Pilipino. Lahat durog ang mga buto, gutay-gutay ang katawan. At lahat walang ulo. Putangina, naninginig na bulong ni Cabo Esteban. Biglang, ilwi kumalabog sa itaas. Sabay-sabay silang tumingala. Sa mataas na bahagi ng lumang simbahan, may isang anino, nakalambitin sa bubungan, mahaba ang buhok, nakalugay, at hindi gumagalaw. Akala nila bangkay. Hanggang sa ibinuka nito ang kanyang bibig. At bumagsak mula sa kisem. Paad-paa. Nagkagulo. Tumaas ang lampara ni Aling Rosa, at doon nila nakita ang halimaw. Hindi igiliye. Ang nilalang ay isang babae, putlang-putla, mahaba ang mga kuko, at may mga matang nagliliyab sa gutom. Sumaalang-alang kayo rito. Bulong nito. At bumukas ang kanyang bibig, mas malaki pa sa dapat. Lahat ng pumapasok dito, aking pinapatay. Tumaob si Manuel sa takot, pero bago pa siya makatakbo, hinawakan siya ng nilalang. Raag! Sa isang iglap, pinutol nito ang ulo ni Manuel gamit ang matatalim nitong kuko. Fire! Fire! Sigaw ni Kapitan Ramon. Pumutok ang mga bala sa loob ng simbahan. Ratatatatat! Pero nang mawala ang usok, wala na ang halimaw. Wala ring dugo si Manuel. Parang nawala lang siya. Napaatras ang grupo. Kapitan, bulong ni Kalbo. Hindi tayo makakaalis rito. At sa kanila napansin. Nawala din pinto ng simbahan. Nawawala ang labasan. At habang dahan-dahang nagdidilim ang paligid, dinig nila ang isang halakhak mula sa dilim. At isa-isang namatay ang kanilang mga ilaw. Kinabukasan, isang grupo ng mga magsasaka ang dumaan sa lumang simbahan. Walang sundalo. Walang dugo. Walang bakas ng laban. Pero sa gitna ng simbahan, isang bagong imahe ng santo ang naroon. At ang mukha nito, kawangis ni Kapitan Ramon,